Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel, Dr. Jobert Vlog. Ito po ang inyong butihing Prof. J na naghahatid sa inyo. Maghahatid sa inyo ng isa na namang paksa na pag-uusapan natin para sa hapong ito. O para sa gabing ito o umagang ito kung anumang oras po kayo napadpad sa aking channel. Marami pong salamat. Naway kapulutan po ninyo ng aral at makuntil-butil ng kaalaman ang ating mga ina-upload na video sa channel na ito. Pero bago natin pag-usapan ng ating paksa para sa araw na ito, ay panoorin po muna natin ang aking maikling pa-intro. Pa! So ayan, pag-usapan po natin mga kaibigan sa araw na ito ang tungkol sa isang mahalagang darang o isang mahalagang area ng pamahayagang pang-campus. Kakailanganin po ito ng ating mga mag-aaral sa intro sa pamamahayag, pati na rin po ng mga guro sa high school at elementary na nag-handle ng campus journalism, and of course na kanilang mga cartoonist. So ito po ay tungkol sa pagguhit ng editorial cartoon or pagguhit ng cartoon. Ang paksa pong ito mga kaibigan ay isang output ng aking research tungkol sa pagsusuri ng mga editorial cartoon ng mga pahayagang sekundarya dito sa Isla Probinsya ng Catanduanes, at napon akong nangangailangan pa talaga ng tulong tungkol sa mga dagdag na kaalaman at kasanayan ng ating mga cartoonist para lalo po silang maihanda sa kanilang susuungin ang lalim, sa kanilang mga susuunging kompetisyon sa pagsapit ng kanilang mga press conferences kapag wala na ang pandemyang ito. Kasi bago pa man nagkaroon ng pandemya ay taon na tayong nagkakaroon ng tinatawag na division, secondary schools press conference, regional secondary schools press conference, at saka national schools press conference kung saan nagtatagpo, nagko-compete, naglalaban-laban ang mga manunulat at mga cartoonist sa iba't ibang panig ng kapuluan. So ito po ay aking kontribusyon ng aming pananaliksik ni Professor Jocelyn Ibones tungkol sa pagsipat sa mga editorial cartoon ng mga piling pahayagang pang-campus sa antas-sekundarya gamit ang isang teorya na tinatawag nating picture theory of meaning ng isang batikang pilosopong Aleman o pilosopong European na si Ludwig Wittgenstein upang magamit natin sa pagsusuri ng mga cartoon at makapagbigay ng dagdag na kaalaman sa ating mga cartoonists. At ito ay isa sa dalawang output ng aming pag-aaral, isang webinar talakay o i-aralin tungkol sa pagguhit ng editorial cartoon. So ano nga ba ang tinatawag nating editorial cartoon? Sabi po sa mga sanggunian, ang editorial cartoon, kumaga ito ay tinatawag o ito ang tawag sa larawang guhit na inilalagay sa pahinang editorial upang ipakita ang mahalagang isyong panlipunan, pang-ekonomiya, panrelihiyon at pampolitika. Ito ay naglalaman ng kuro-kuro ng cartoonist, ang kanyang pananaw tungkol sa issue at ang panig niya sa nasabing mga usapin. Sadyang isinalin sa larawang guhit ang naturang mga kuro-kuro, pananaw at panig nang sa gayon ay magbigay ito ng kasiyasiya o tinatawag nating humorous na dating sa mga mambabasa. So kung ang editorial ay opinyon ng isang editor, ang editorial cartoon naman ay opinyon ng isang cartoonista na hindi ginamitan ng mga salita, pangungusap at alata, kundi ginagamitan ng mga karikatura o larawang guhit. Kumbaga, yung opinyon ay isinalin sa mga larawang guhit sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag nating mga simbolismo. Halimbawa po ang editorial cartoon na ito na naisulat bago ang 2015, makikita natin dito ang kanyang opinion na nagawa yata ang editorial na ito 2012 pa, na hindi na yata, kumbaga ipinakikita dito ang opinion ng cartoonist na hindi na maaabot ng mga mamamayang Pilipino ang pag-unlad na ipinapangako ng MDG o Millennium Development Goals of 2015. Kasi ginamit ang simbolismong kalansay. Bakit sinasabing mga Pilipino ang pinatutungkulan nito? Sapagkat ginamit din ang salakot ni Juan de la Cruz. So makita nyo mga kaibigan kung paano nilaro ng cartoonist ang mga simbolo nang sa ganun maipakita ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamahalaan o sa pamahalaan nung time ngayon na labis na kahirapan to the point na hindi na maaabot ang MDG 2015. Parang ganun ang style ng cartoon na yon. Ito naman ay may kaugnayan sa pork barrel scam noong unang panahon at ang
justice system o sistema ng hustisya sa Pilipinas na mistulang nakalibing sa ilalim ng lupa. So ano naman ang ipinahihiwatig ng cartoonist tungkol sa hustisya sa cartoon na ito? Pag-isipan po natin. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, konting salita ang ginamit, mas nangibabaw ang paggamit ng karikatura upang ilahad ang panunuligsa ng cartoonist tungkol sa sistema ng hustisya sa ating bansa. So ito naman, so makikita natin ang isang tao, si Juan de la Cruz pa rin po yan, sapagkat nandyan ang kanyang signature sa lakot, di ba? Signature sa lakot, nakamisa chino, nakakaluskos ang pantalon at nakachinelas na pang karaniwang tao. At makikita natin ang nagdadala siya ng barbell. Sa kabila ng barbell nakalagay graduates o yung mga nagtapos. Samantalang sa kabila naman mas maliit available job. So anong opinion ang pinakikita ng cartoon na ito? Na napakarami ang nagtatapos taon-taon. Napakarami ang mga nag-degree holder taon-taon. Subalit napakakonti ang naghihintay sa kanila na trabaho. So yun naman ang nais ipahiwatig ng cartoon na ito. Kaya sinasabi na ito ay isang palarawang paglalahad ng opinyon ng pahayagan hinggil sa mga nagbabagang isyu sa loob man o labas ng bansa. Tinataglay ng pangunahing editorial ang mahalagang saligan, argumento, punto at konklusyon ng pahayagan tungkol sa mga pangyayari sa bansa, habang ang nasa cartoon ay larawan ng mga isyu na maaaring makapagbigay ng milyon-milyong impresyon. Ang cartoon ay katulad ng mga pangulong tudling ay palaging matatagpuan sa tinatawag nating pahinang opinion ng pahayagan o yung opinion page. Okay? Tinatawag din itong wordless editorial sapagkat nagpapahayag ito ng opinion at puro-puro kahit wala o minsan meron subalit limitado lamang na mga salitang matatagpuan rito. Maliban pa sa ito'y nakakaaliw, ito ay tila nakapagpapagaan ng kalooban. Sabi dyan, napapagaan ng cartoon ang seryosong tono ng editorial because there are cartoonists who made use of several humorous objects, humorous symbolism just to entertain the reader because the editorial itself is somewhat serious. It contains opinion that are more likely serious and it criticizes some of our politicians, some of our famous persons around. But the editorial cartoon could be the other way around. It could not be so serious, pwedeng ganon, ang maaari ding seryoso, subalit karamihan ay nagtataglay ng tinatawag nating humorous appeal para mamatay ang monotony o para mawala ang tinatawag nating monotony sa editorial page. Kasi karamihan sa mga paksa sa editorial page, panunuligsa, kritisismo, pagtukoy sa kamalian ng pamahalaan, pagpapaliwanag ng mga isyong panlipunan, na karaniwang ang mga isyong yon ay masasama, di ba? Negatibo, korupsyon, krimen, pagnanakaw. So because of the editorial cartoon, nababalanse ang editorial page. Kasi it uses humorous appeal, parang ganon. So ito ay isang nakaguhit na paglalahad ng mga isyong napapanahon sa larangan ng politika, ekonomiya at kultura, pati na edukasyon at marami pang iba. Karaniwan itong mapanodyo o satire, nanunuligsa, nagbibigay ng impormasyon, nangingiliti sa mambabasa upang gisingin ang kamulatan, pumupuri o kaya ay nagpaparangal sa isang personalidad o grupo. So, marami ang pwedeng maging paksa sa editorial cartoon, subalit nakaangkla pa rin po ito mga kaibigan sa kung ano ang patok, kung ano ang mainit na issue na nagaganap sa isang komunidad. Subalit, hindi lang komunidad kundi sa buong bansa at sa buong daigdig sa kalahatan. So maraming pwedeng pagpilian ng mga paksa ang editorial cartoonist kung ano ang kanyang ilalagay sa kanyang likha na cartoon. Okay? So tingnan natin ang halimbawang ito. Kung titingnan natin, ito talaga ay napaka-simple. Wordless, kung titingnan, wala ni isa mang salitang ginamit at iisang elemento. Yung parang timer ba? To sand, parang gano'n, sand capsule or what? Makikita natin na paubos na ng paubos ang parang nakalagay doon yung daigdig. Parang unti-unti nang gumuguho dahil sa gawa ng tao. At kung makikita natin sa cartoon, sino ang tiyak na naaapektuhan sa patuloy na pagkasira ng daigdig. Nakita natin yung kamay ng nakalibing na tao doon. Nagpapakita na tayo ang may gawa ng pagkasira ng daigdig, subalit tayo rin ang maaapektuhan ng pagkasirang ito. So ayon kay Alcuino, ang cartoon ay ang editorial na nakaguhit. Layunin nitong ilarawan sa pamamagitan ng impormal na guhit ang panig ng patnugutan tungkol sa nagbabaga at napapanahong isyu at pangyayari.
Ang editorial cartoon ay kilala rin sa tawag na politikal na cartoon, ay isang ilustrasyong naglalaman ng mensaheng panlipunan at pampolitika na kadalasang naiuugnay sa mga napapanahong pangyayari at personalidad. So yun ang nakikita natin mga kaibigan sa ibang mga editorial cartoon. May mga editorial cartoon na nagagaya mismo ang facial feature ng mga politiko. Di ba? Na sinasabing dapat para makagawa ng isang epektibong cartoon at gagamit ng mukha ng isang politiko, dapat ma-emphasize yung karaniwang feature sa kanyang mukha. Halimbawa, nung time ni PGMA o dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ginuguhit mismo siya at ini-emphasize yung kanyang nunal, yung kanyang buhok at yung kanyang height. Nung panahon naman ni Ninoy, may mga ni Ninoy o ni Noynoy, ni Pinoy, may mga cartoon na nasulat nalikha na may kaugnayan sa kanya. In-emphasize naman yung kanyang buhok na malapit nang maubos. So ngayon ay marami din gumuguhit tungkol kay Pangulong Duterte. Doon nga sa research ko mga kaibigan, may isang gumuhit ng may kaugnayan naman kay Pangulong Duterte. So dapat pagguguhit ng mga ganong cartoon na may political figure, dapat talaga kuhang-kuha yung mga facial features. Dapat ma-emphasize yung mga facial features para makilala agad. Hindi na kailangan lagyan ng tag na Duterte o kaya Aquino o kaya Arroyo, kasi sa itsura pa lang kitang-kita na sila ang pinatutungkulan. So ano naman kaya ang paksa nitong cartoon na to mga kaibigan? Nakita natin ang isang Pilipino kasi may dala ulit o nakasuot ulit ng salakot. May hawak siyang kompas. Ang nakalagay sa kompas ay Ilipinas at may dalawang letra sa kanyang unahan, P at saka F. Na nalilito ang mga Pilipino, ano ba ang tawag? Parang ganun ang opinion ng cartoonist na to. Ano ba ang dapat talaga, ano ba ang tamang itawag sa bansa natin? Pilipinas o Filipinas? So ang cartoonist ay nalilito. Hindi siya nagbigay ng opinion na eto ang dapat itawag. Ang cartoonist sa cartoon na ito ay nalilito kung ano ba talaga ang dapat ipangalan sa bansa natin. O eto, ano naman po ang nais ipahiwatig nito? Maraming ginamit mga kaibigan na elemento. Ito'y guhit ng dati kong estudyante, dati naming estudyante sa Albay. Shout out kay Ginoong Harold Billen ng Malilipot, Albay. So si Juan de la Cruz ulit ang ipinakikita na natinik because of sobrang kahirapan, sapagkat ang dahilan ng kahirapang tinatamasa ni Juan de la Cruz ay ang pangungurakot ng mga politiko. Nakita natin, yung tsinelas na narito ay sumisimbolo sa government fund na ninanakaw ng mga politician. At ang nakalagay dito, nakita natin ay buntot ng buhaya, kasi ang buhaya ay palansak ng simbolo ng mga politikong korap. Disclaimer lang, hindi natin sinasabi na lahat ng politicians ay kurakot. Kundi sa cartoon lamang ito ipinahayag na ang dahilan ng kahirapan ng mga Pilipino ay ang pagnanakaw sa kabanang bayan ng ilang mga politikong korap sa kanilang tungkulin. So ito, ganun din, may kaugnayan din sa ating mga Pilipino tungkol sa inuhulog, binabayad nating tax sa pamahalaan na napupunta rin. Sabi sa cartoon, ito, kay Harold Billen po ito ulit. So, napupunta ulit sa mga kurakot na opisyal ng pamahalaan. So, nakita nyo kung paano nilalaro ng cartoonist ang iba't ibang klase ng simbolismo para mas maging malinaw ang pagkakapahayag niya ng paksa, at the same time may konting humor, di ba? May konting humor kasi syempre yung mukha malaking mata, malaking bibig, just to emphasize the facial expression of the person na ipinakikita sa kanilang likha. So ito naman, gawa ito ng aking estudyante si Nicole Baloloy mga kaibigan, na malapit nang maging arkitekto. Shout out kay Nix, yan. Isa sa pinakamalapit sa akin na estudyante noon at ngayon, sa isang matalik na kaibigan. So ito naman itong call kay Soto, nakalagay dyan. Pero siguro kaya ito nilagay ng cartoonist kasi hindi malinaw ang facial feature ni Soto. Pero kung kuhang-kuha yung facial feature ni Soto, hindi na kailangan ilagay yung kanyang tag. Ang tawag dito tagging, yung Senator Soto sa side. Okay? Nakalagay na hawak niya yung plagiarism. Ewan ko naalala niyo yung isang issue sa kanya nung unang panahon na ginamit niya ang isang pahayag ng isang certain Kennedy, at natuklasan po ito ng pamilya, kaya siya ay pinapahingi ng tawad. Kaya nakalagay dyan, you apologize because what you did is is an indication of plagiarism. Kaya yung mga Pilipino pinagtawanan si Soto, ang tawag sa kanya ay Soto copy.
Ganon. So, tingnan nyo kung paano ginamit yung humor sa cartoon na yan. So, maliban po dito, talakayin din natin ang tinatawag na ang modernong editorial cartoon, kadalasang matatagpuan, nabanggit na natin, sa pahinang editorial ng pahayagan ang mga editorial cartoon. Ngunit may mangilan-ngilan gaya ng Gary Trudus Doonesbury ay matatagpuan sa pahinang comics. Kamakailan lamang ay may mga radikal at munting mga ganito. Pero may mga comics pa rin mga kaibigan sa mga sports page, pero hindi yun ang pangunahing paksa ng ating talakay sa ngayon. So maaaring magkaiba-iba ang cartoon, subalit may mga estilong sinusunod ang karamihan sa mga ito. Karamihan ay gumagamit ng mga metapora at karikaturang nagpapaliwanag sa mga komplikadong usapin sa larangan ng politika at kung ganoon ay binubuod ang mga nagbabagang issue sa lipunan sa pamamagitan ng nakakatuwa at emosyonal na larawan. Ang layunin nila ay maghatid ng mensahe sa mga tao upang ang mga ito'y mag-isip ng tulad sa kanila. May dalawang estilo ang nagsimulang lumaganap sa modernong cartooning. Ang una ay ang estilong tradisyonal na naglalaman ng mga metaporang biswal at inilalarawan bilang estilong nasty. Yan. At ang ikalawa naman ay nagtataglay ng maraming salita kagaya ng format ng comic strip. Kahit pa iba-iba ang kanilang estilo, teknik at opinyon, ang mga cartoonist ay nakapokus sa mahalagang isyong panlipunan at pampolitika. So mas magfo-focus tayo mga kaibigan sa talakay na ito doon sa estilong nasty. Ang paggamit ng mga metaporang biswal sa halip na yung mga masalita o masatsat na mga cartoon kasi ibang larangan naman yon. O kaya ang tawag doon ay comic strip making, where we are solely discussing about editorial cartooning. Okay? So, maliban pa dyan, so tatalakayin din natin ang mga katangiang dapat taglayin ng isang cartoonist. Kung gusto mong maging isang cartoonist, kung gusto mong manalo sa mga competition na may kaugnayan sa editorial cartooning, unang-una dapat ikaw ay isang palabasa. You must be a wide reader. Bakit? Sapagat sabi dyan, alam dapat ng isang tagaguhit ng editorial cartoon ang lahat ng mga isyong panlipunan. So hindi lang ikaw ay palabas kumaga keen observer ka rin, madalas ka rin manood ng television, nakikinig ka rin ng radyo, alam mo yung mga special and hot issue sa lipunan, sa politika, sa ekonomiya at iba pang nagbabagang issue sa bansa. So ngayon, ano mga issue ngayon tungkol sa Dolomite sa Manila Bay? Ano pa ba? Tungkol sa paglipat ng mga ABS-CBN artists sa TV5. Tungkol sa nung na mga nakaraan, syempre, pinakamainit na issue ngayon ay tungkol sa pandemyang coronavirus disease ng 2019 o COVID-19 at napakarami bang iba. Yung pagdating ng bakuna, yung pagkaubos ng pera dahil sa ayuda, yung tagisan, yung conflict sa pagitan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. So halos araw-araw ay may mga ipinanganganak na mga panibagong issue na pwedeng gawan ng editorial cartoon. Matatamo lamang ito sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng pahayagan, pagsubaybay sa mga pangyayari gamit ang internet, radyo at telebisyon. Walang maiguguhit ang sinumang marunong gumuhit kung walang alam sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. That's basically a fact. Okay? Maging epektibo lamang ang paglalahad ng opinyong gamit ang cartoon kung ang tagaguhit ay may malawak na kabatiran sa mga paksa. Okay? Pangalawa, dapat kung gusto mong maging isang mahusay na cartoonist, dapat matyaga ka. Dapat maging passion ng sino mang tagaguhit ng cartoon ang kanyang sining. Yung kung dati, siguro sinasabihan ka pag gumuhit ka, mag-practice ka, bla bla bla, dapat malinang sa'yo ang pagkakataon o dumating sa'yo ang pagkakataon na hindi ka na kailangang sabihan. Hindi ka na kailangang utusan. Napanood mo yung isang pangyayari, napanood mo yung isang issue dahil sa naka-install na sa isip mo ang pagkakaroon ng passion sa pagguhit, ikaw na mismo ang mangkukusa sa pagguhit ng cartoon. Matyagan niyang pinag-aaralan at sinisiyasat ang mahalagang issue nang sa ganoon ay mas maging epektibo ang kanyang output. Okay, matyaga ka ba? Yan. So alam ang mga isyong panlipunan. Nabanggit ko na to kanina. Sabi dyan, gaya ng nabanggit na sa mga unang talakay, makabubuti para sa isang tagaguhit ang kamulatan sa mga isyong panlipunan. Nararapat na kilala niya ang mga taong sangkot sa mga nagbabagang issue dahil ang cartoon ay isang palarawang presentasyon ng pangyayari at ang panig ng tagaguhit sa pangyayaring yon. Halimbawa, mas mainam na maiguhit ng niyang cartoon tungkol sa PDAF, medyo luma na yung issue, kung kilala niya si Napoles,
Alam dapat niya ang kabuang itsura nito, pati na ang palagyang sinasagot niya noon kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Medyo luma ang ating issue. So ngayon ay kumbaga gusto mong tuligsain si Harry Roque halimbawa na sa kabila ng pagkakaroon ng ECQ ay naliligo sa isang resort kasama ang mga dolphin. Ganon, di ba? Isa yun sa mga nabalita nitong mga nakaraang araw. So, dapat kilala mo yung mga taong may kaugnayan sa mga nagbabagang issue sa ating kapaligiran. Next, may sariling estilo. Okay? Ang mahusay na cartoonist ay hindi nanggagaya. Siyempre, kahit na cartooning yan, prone pa rin yan sa tinatawag na panggagaya o plagiarism. So, dapat hindi ka marunong manggaya. Pwedeng mapa-influence ka, pwedeng matuto ka, subalit dapat dumating ang pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong style. Kung makikita natin sa Inquirer, alam natin na itong cartoon na to pang Inquirer, itong cartoon na to pang Philippine Star, itong cartoon na to pang Manila Bulletin because they already established their own style. Di ba? So, ganun din dapat ikaw bilang cartoonist. Dapat ma-establish mo na ang sarili mong estilo nang sa ganun ay makilala ka sa inyong eskwelahan na, ay, style to ni Pulano. Ito cartoon to ni Pulana. Ito cartoon to ni Restituto. Ganon, ano? So, maaring bukas siyang pag-aralan ang mga gawa ng ibang tagaguhit, subalit kaya rin niyang gumawa ng sariling estilo at simbolismo. Kung ang simbolismo ng mga common na cartoonist sa mga korap na politician ay buhaya, pwede ka namang mag-innovate. Ano pa ang pwedeng maging symbolism sa mga corrupt na politician? Kung ang simbolismo sa kawalan ng kapayapaan ay digmaan, dalawang baril na magkatapat, ikaw, ano naman ang simbolismo mo? Ano naman ang pwede mong maging estilo sa ganong usapin? Parang ganon ang sinasabi niya. Alam ang mga batas ng libelo. Alam natin na ang libel, mga kaibigan, ay isang kaso na pwedeng isampa sa isang manunulat kung siya ay panirang puri o nakadestroy ng reputation ng iba at napatunayan sa korte, di ba? So ang isang may inam na cartoon ay ligtas sa lahat ng kaso ng libelo. Maaring ito ay pumupuri o nanunuligsa, subalit hindi ito kailanman dapat manira ng puri o karangalan ni numan. Bagamat cartoonist, mas makabubuti kung alam niya ang mga batas sa libelo upang makaiwas siya sa anumang banta ng demanda at di mainam na pamumuna ng mambabasa. Yun. Bukas sa kritisismo, syempre, di ba, nagsisimula pa lang kayong cartoonist, dapat bukas kayo sa kritisismo. Sino ang magkikriticize sa inyo? Number 1, yung inyong advisor. Number 2, yung inyong mga reader. Di ba? Hindi ka dapat napipikon pag sinabihan kang, ano man to? Kailangan mo itong i-improve kasi meron ng ganito. Dapat ay bukas ka sa ganung bagay. So, ang nagsisimulang cartoonist ay dapat marunong makinig sa mga bihasa na sa ganitong larangan. Isinaalang-alang niya dapat ang mga kritisismo bilang hamon sa kanya upang pagbutihan pa ang kanyang napiling larangan. So dapat, kung gusto mong maging mahusay na cartoonist, tratuhin mo ang kritisismo bilang isang learning experience, bilang isang leksyon na dapat mong maikintal sa iyong isipan kasi yung mga pumupunang yan ay mga mahuhusay na sa larangang ito. So ano ba yung mga elemento? Dako na po tayo sa mga elemento ng isang mahusay na editorial cartoon. Pinaka-importante, nasabi ko na sa inyo kanina, dapat hindi maging literal, So, kaya importante ang paggamit ng tinatawag na simbolo. So, hindi literal ang paglalahad ng cartoon. Kadalasan ay gumagamit ang tagaguhit ng mga simbolo upang mailarawan ng maayos ang issue o pangyayaring nais niyang ilahad. Madalas na ginagamit bilang simbolo sa mga editorial cartoon ay ang buhaya, na nabanggit natin kanina, kalapati para sa kapayapaan, salakot, di ba? Para sa mga Pilipino, si kamatayan para siyempre sa kasawian, kawalan ng buhay, at panganib. Parang sa kamatayan niya, kasuot ng kulay itim na katalukbong at may hawak na kalawit. These are the common ones. So, ikaw, pwede mo siyang gamitin. Kaya lang, sabi nga natin, kung competition yan, malamang ang gagamitin ng karamihan ay yung mga common. Kung gusto mong manalo sa isang competition, you choose and pick a symbolism na sa tingin mo ay ikaw lang ang nakaisip. That's the challenge, di ba? Kaya mainam na mahilig ka talagang magbasa, mag-scan, kung madalas nang gamitin, pwede kang mag-innovate, pwede kang gumawa ng bago na may kaugnayan din sa mga nauna. So, alam nyo na yan kasi ang mga cartoonists ay mga artist at sila talaga ay gumagana ang kanilang creativity when it comes to choosing symbolism. Tingnan natin yung halimbawa. Tingnan, ano mga simbolismo ang ginamit? Nandyan ang lapis.
na sumisimbolo sa education. Siyempre, ang buhaya ay ang corrupt na politician, hawak-hawak ang PCOS machine, election 2013. Bagong-bago, 7 years ago. Anyway, ang pangalawa ay ang tinatawag na dialogo. You can make use of dialogue. Si Sir Ping Peralta mahilig sa mga dialogue. But there are cartoons na walang dialogue. There are cartoons and there are judge ng editorial cartoonist na ayaw ng mga dialogue. Pero there are also judges na gusto ng mga dialogue just to emphasize emotion. Kasi maliban sa facial expression, ang mga dialogue o mga lines na ginagamit at kumaga, kasi minsan pinagsasalitaan natin yung mga tauhan ay nakapag bibigay din ng emosyon sa cartoon. So may mga cartoonist na pinagsasalita ang ilang karakter sa kanilang cartoon. May iba ring hindi na ito nilalagyan ng dialogo. Gagamitin lamang ang dialogo kung ang sasabihin ng tauhan sa larawan ay hindi nakasaad dito. Parang ganon. At sa pagsusulat ng dialogo, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng speech balloon. Di ba? Alam nyo na yan. Ang karamihan sa mga speech balloon nasa comic strip. Pero once in a while, pwedeng gamitin sa editorial cartoon. Pangkaraniwang statement, ang dialogo pwedeng pabilog, or rectangular, or square, or oblong, ang dialogue balloon or speech balloon. Kung galit, pwedeng pa kidlat ang dating ng speech balloon. Kung nag-iisip, di ba, parang cloud ang dating. Parang ganun. Alam nyo na yan. So, eto halimbawa, may speech balloon, sabi dito, mabilis na nakakatulong sa kalikasan. So, parang may kaugnayan po ito sa paperless journalism, di ba? So, hindi na gumagamit ng papel sa pagpapahayag kasi we do have internet in the modern time. At sa internet, nakakapagpalaganap na tayo ng balita, nakakapagpalaganap na tayo ng editorial at iba pang anyo ng pamahayagan nang hindi gumagamit ng papel. Sa ganun ay makatutulong tayo sa kalikasan sapagkat alam natin na ang papel, ang pangunahing material sa paggawa niyan ay ang mga puno. So mababawasan ang mga punong puputulin sa ating mga kagubatan para sa paggawa ng papel because of the so-called paperless journalism. So yun ang naisipahiwatig ng cartoon pong ito. So ito naman, it's not my priority. Kilala niyo po ba kung sino po ito? O yan, si Pinoy po yan. Kasi during his time, may isang isyong lumabas na hindi nauusog ang SK election. Nasabi niya na hindi niya prioridad ang election sa sangguniang kabataan. So parang ganon. So kahit na malinaw na si Pinoy po ito, naglagay pa rin ng tag Pinoy, pero kahit wag na. So this is a drawing of our former cartoonist sa Albay Division na si RJ Bercasio ng Binisitahan High School. Shout out sa kanyang advisor na si Ma'am Aphrodite Bichayda. Hello, Dite. Sunod, action. Hindi sa lahat ng oras ay madugo ang nakapaloob sa cartoon. Siyempre naman. Ganun pa man, dahil ang pamahayagan ay tumatalakay sa may init na isyong panlipunan, mas mainam na nagtataglay ng aksyon ang iginuguhit na cartoon o na ang iguguhit ng cartoonist. Ang kilos o aksyon ay naipamamalas sa pamamagitan ng tinatawag na mga special line. So kapag tumatakbo ang tauhan sa cartoon, dapat may mga special line na nagpapakita kung saan siya nagmula. So tingnan natin yung halimbawa dito. So yun, that's Supreme Court. Okay? So gustong buwagin ang political dynasty. Minamaso. This is for you, sabi ng Supreme Court sa political dynasty. So nakikita natin kung yung mga special line kung saan papunta yung maso at kung saan ang galing. So yung mga linyang yan ay nagpapakita ng aksyon. Kasi kung wala yan, kumbaga dahil sa mga lines na yan, it add impact to the cartoon because it show action. Parang gano'n, nagpapakita siya ng action. So ito, nabanggit ko na yung susunod, ang tinatawag nating humor. Maraming mambabasa ang nagsasawa na sa mga balitang may kinalaman sa korupsyon, krimen, pang-aabuso at iba pang kabulukan ng lipunan. Ang pagpunta sa pahinang editorial ang ginagawa nila upang maunawaan ang mahalagang issue sa lipunan. Malaki ang dulot na paglibang ng cartoon sa mga mambabasa kagaya nila kaya makabubuting may humor o himig pagpapatawa ang iguguhit. So, yun. So, paano may papakita ang humor mga kaibigan? Sa pamamagitan ng pag-exaggerate ng mga facial features. Yung paggamit ng simbolismo at metapora ay isang paraan ng pagbibigay ng humor. Ito nabanggit natin, eksaherasyon. Ang mahusay na cartoon ay gumagamit ng pagmamalabis o eksaherasyon. Hindi ito nagpapahayag ng mga literal na bagay. Kung ang paksa ay may kaugnayan o pinalaman sa bagyo,
ang tagaguhit ay maaring gumamit ng malalaking alon o nakakatakot na mga halimaw upang mas mailahad ang mga nakakatakot na epekto ng daluyong. So look at this example by R.J. Bercasio. So nakahawak-hawak ng malaking alon ang kalawit, tapos nakalagay death o kamatayan. So yun. So ito yung bagyong sumalpok sa Mindanao noon, ng pangalan ay Typhoon Pablo. So yun, gumamit ng halimaw. In-exaggerate yung alon, pinersonify, ginawang halimaw, at pinaghawak ng kalawit ni kamatayan. Sumisigaw yung mga tao sa Mindanao ng help or tulong. Kung nakita nyo mga kaibigan kung parang completos ricanos, may metaphor, may symbolism, may exaggeration, of course, may humor. So ito na banggit natin metapora. Maliban sa eksayerasyon, epektibong elemento sa alinmang karton ang metapora. Sa paglalahad ng simbolo ay kadalasang inihahambing ang isang tao sa ibang mga bagay o nilalang. Ang korap na opisyal halimbawa ay inihahambing sa buhaya, ang kapayapaan sa puting tela, at ang batas o katarungan ay ginagamitan ng timbangan o maso. So yun ay mga halimbawa lamang ng mga metapora na actually those are common metaphors nowadays. Okay? So ito halimbawa, yun, baril, siyempre sa karahasan. At yung kalapating binaril ay tungkol sa kapayapaan. Yan, Zamboanga Poverty, MILF. So kawalan ng kapayapaan sa Mindanao. Na hindi lang kapayapaan hindi lang kawalan ng kapayapaan ang naidudulot, kundi labis na kahirapan. Ang ganda ng pagkakagawa. Okay. Eto, personification, in other words. Para mga tayutay din ito mga kaibigan. Sa pagsasagawa ng cartoon at sa paggamit ng mga simbolismo, may mga pagkakataong ang mga bagay o hayop ay pinagaganap ng mahalagang papel. Sa pagkakataong ito, ang cartoonist ay gumagamit ng personifikasyon sa paglalahad ng kanyang panig sa alinmang isyung panlipunan. Halimbawa, lapis, nilagyan ng mukha, nilagyan ng paa, nilagyan ng kamay, yung pinagsalita, that's personification. Ito nga, si Pinoy din po ito, government, or yung RA 9211, this time to end this. So yung smoking yata, parang may kaugnayan sa national smoking ban sa mga pampublikong lugar. Kung nakita nyo, pinersonify ang Yossi. Nilagyan ng mukha, nilagyan ng bibig, tapos ginamitan ng host para mamatay na o mawala na ang pag-yosi sa mga pampublikong lugar. Kasi syempre, it's really dangerous naman talaga. Sunod, kalinawan. Kung inilalahad ng editorial cartoon, kung inilalahad ng editorial sa pamamagitan ng di bababa sa 1,500 salita, ang panig ng patnugutan sa mga pangyayari sa kapaligiran, sa cartoon ay malinaw dapat na makita o mahiwatigan ang naturang mga issue, bagamat kaunting salita lamang ang ginamit ng tagaguhit. Ito sinasabi natin. Kaya nga sometimes a cartoon is almost wordless. Sometimes they use word, pero it should be limited. Maliban na lang kung dialogue, syempre. May mga pagkakataon pang halos walang salitang kasama sa cartoon, subalit nakapagpapahayag ito ng maayos na mensahe. Ika nga sa pahayag na Ingles, a good cartoon speaks 1,000 words. So though it is wordless, but it speaks 1,000 words because what is in there is relatively clear. Malinaw ang mga symbolism, malinaw ang mga metaphor, makita mo pa lang, alam mo na kung ano yung opinion na gustong iparating ng lumikha po nito. Tingnan mo halimbawa, eto, si Pinoy pa rin po yan. Ipinakikita niya kay Juan de la Cruz ang isang baku-bakong landas at ipinangako niya ang tuwid na landas. Of course, ang mga halimbawa ko mga kaibigan ay gawa ng mga estudyante ko dati pa at gawa ng mga estudyante ng mga kaibigan kong school paper advisor, kaya medyo may kaluhaan ang mga issues. Anyway, pero at least I know you learn something from there. Nabanggit yung kalumaan, mabanggitin ko ang pambangga sa kalumaan, yung tinatawag nating kapanahunan. Gaya ng balita at iba pang akda sa pamahayagan, ang cartoon ay nararapat na napapanahon. Ang example ko, hindi napapanahon. Ang mga karakter at simbolismong dapat gamitin ng tagaguhit ay dapat kilala ng masa. Kung kaya bilang cartoonist ay makabubuting may kabatiran sa mga kaganapan sa kapaligiran. That's already explained. Ito hindi naluluma. Excuse me. Kahit kailan ay uso napapanood ang bagay na to, yung tungkol sa problemang dulot ng salot na lamok at ang dengue. Yun. So yun ay pinakita ng cartoon po na to. Ang epidemyang dengue. So,
kung COVID-19, ano kaya pwedeng maging simbolismo sa COVID, mga kaibigan? Maliban doon sa drawing na parang rambutan, no? So, pwedeng halimaw din kasi malahalimaw ang kanyang epekto sa sambayan ng Pilipino. Marami ang nabago, may mga naipasarang mga restaurant, may mga taong nawala ng trabaho. Of course, marami mga namatay, may mga frontliners na mga namatay, nawala ng mahal sa buhay. So, halimaw, o higit pa sa halimaw, baka nga pwedeng bala na kayo. Anyway, it's up to you on how to create symbolism out of COVID-19. So, ang proseso ng pagsasaayos ng mga, dako tayo sa tinatawag, so tapos na tayo doon sa mga elemento, dito na tayo sa tinatawag na visual psychology. Ito ay ini-emphasize ni Professor Jose Felipe Peralta, shout out kay Sir Ping, isang batikang cartoonist, ang palagi ang judge sa regional press conference, sa campus journalism at sa editorial cartooning. Ito yung lagi kong natatandaan sa kanyang mga lecture kasi nag-a-attend ako sa mga lecture niya kasi gusto ko talaga matutunan ito at natutunan ko naman talaga. Isa sa mga binibigyang pansin ni Sir Peralta ang tungkol sa tinatawag na visual psychology. So ano ba ang tinatawag na visual psychology? Ito po yon. Ito ang proseso ng pagsasaayos ng mga element sa loob ng cartoon o larawan. Kasama rito ang pagsasaayos ng aksyon o galaw ng mga karakter sang-ayon sa oryentasyon ng mga mambabasa. Sinasabing kung ang oryentasyon ng mambabasa ay mga Pilipino, ang aksyon ay dapat isaalang-alang ng cartoonist ay nagsisimula sa kaliwa patungo sa kanan. Dahil ganoon magbasa ang mga Pilipino. Ulitin natin kung alam mong ang mga mambabasa mo, siyempre dito sa atin mga Pilipino talaga, since school paper cartoonist ka, alam mo ng Filipino ang mga reader mo. That's why ang order dapat ng action ng cartoon mo ay from left to right. Kasi ganun magbasa ang mga Pilipino. At dahil ganun magbasa ang mga Pilipino, malamang ganun din tayo tumingin ng mga bagay-bagay. So, ang action ay dapat from left to right, hindi right to left. Or pwede rin, nagbabasa rin tayo mula taas pa baba, hindi baba pa taas. So, pwedeng ganon. Left to right, top to bottom. So, yun ang tinatawag nating visual psychology. Pag magja-judge na ang mga judges, mga kaibigan sa cartoonist at nakita na isa ang cartoon mo sa mga lumabag sa visual psychology, malamang sa napakaraming entry, isa ka sa unang mai-eliminate. Kasi isa sa mga technical na aspekto ng pagka-cartoon ang nilabag mo, yung visual psychology. Kaya kung Pilipino ka at Pilipino ang reader mo, malamang para sa inyo po ito mga kaibigan, make sure na ang action ay from left to right or from top to bottom. Never na ang action ay from bottom to top or from right to left dahil hindi naman tayo mga in-check. Parang ganon. Ang sunod mga kaibigan ay ang hindi pa. So bilang karagdagan sa visual psychology, ang larawan o cartoon ay may 4 na quadrant. Saan ba ako? Parang gano'n. Yun. 4 na quadrant na may kanya-kanyang bahagdan. Ayon sa pag-aaral, 50% ng buong cartoon ang naaalala ng mambabasa sa unang quadrant. Itaas na bahaging kaliwa. 30% sa ikalawa, itaas na bahagi ng kanan. 15% sa ikatlo, ibabang bahagi ng kaliwa. At 5% sa huling quadrant, ibabang bahagi ng kanan. Kaya dapat talaga from left to right, tapos from top to bottom, and then left to right po ulit. Ang paraan ng pagkakaayos. Take a look with this example. Tingnan nyo mga kaibigan. So tungkol po ito sa pagtatapon ng basura. Ginaganyak ng gobyerno ang mga Pilipino na mag-segregate. Parang garbage segregation, nabubulok at di nabubulok. Makikita natin na yung Pilipino ay nasa left, tapos yung government ay nasa center, and then yung basurahan ay nasa right. Kaya sumusunod po ito sa visual psychology. Ito po ay guhit ni Nilo Bitito Jr. ng Binisitan High School. Sa ngayon, alam ko college na po siya o baka nga tapos na kasi itong cartoon na to ay ginuhit several years ago pa. Pero ang issue ay masyadong napapanahon. Kahit kailan ay napapanahon po ang tungkol sa segregation of garbage. Ika nga. Ito naman, ekonomiya, malapit na. Yun, yung pinapangako ni Pinoy na pag-unlad, papunta ulit sa from left to right. Makita niyo dyan, sunong-sunong ni Pinoy ang mga Pilipino. So ngayon, pwedeng sunong-sunong ni Duterte ang mga Pilipino para sa mga maka-Duterte. So, yun. Nako tayo sa rule of third. Kanina visual psychology, ngayon naman ay rule of third. Ano naman ang rule of third? Ito ay proseso ng paghahati ng larawan sa 9 na bahagi. Parang imaginary lines. 9 na bahagi. Diba? Ang larawan ay hinahati sa 3 linya pahalang at 3 linya patayo para magkaroon ng
siyam na squares. 3 sa taas, 3 sa gitna, 3 sa baba. So, ang paksa o subject ng larawan o cartoon ay dapat umukupa ng higit sa kalahati, 5 o higit pang kahon ng buong larawan. Ang subject ay kadalasang inilalagay sa mga intersecting lines. Intersecting lines ang tawag sa punto kung saan nagkakasalubong ang mga imaginary lines. Tandaan, ang rule of third at visual psychology ay pawang mga imaginary lines lamang. O kung tinatalakay natin ito, hindi ibig sabihin talaga magdodrawing kayo ng mga linyang talagang iguguhit nyo. Imaginary line lang. Halimbawa, nakuha nyo na yung contest paper, say Oslo paper, imagine nyo na may 3 linya pababa, may 3 linya pahalang, may siyam na boxes, dapat masunod yung rule of third na yung pinakamalaking element, yung pangunahing paksa dapat ang pinakamalaking element na nag-occupy ng pinakamaraming boxes sa siyam na yon. Hindi naman ibig sabihin na yung buong siyam na. Okay? Most of the boxes lang ang tinutukoy natin. Tingnan nyo to. So, yun. Ito ay may kaugnayan sa Yolanda. Yung bagyong Yolanda, mga Pilipino, at may kaugnayan din sa ekonomiya, subalit pinababa ng Yolanda ang ekonomiya ng Pilipinas. That's it. So, kung nakikita niyo mga kaibigan, para isa lang siyang buong element na nag-occupy ng napakaraming boxes sa rule of third. Ito pa. Kay Nicole ulit po ito. Anti-Apple Bill ni Miriam Santiago. So yun, si Miriam at ang kanyang anti-Apple Bill o kontra-Apple ang pangunahing paksa, kaya siya ang may pinakamalaking element po dyan. Makikita natin. Okay? Sunod, ang mga espesyal na linya na bangitan natin ito nang tinatalakay natin yung tawag dyan, yung action. So tawag sa element ng cartoon na nagsasaad ng kilos ng mga karakter. Kadalasang ito ay mga maninipis na linya lamang na nagpapakita ng pinagmulan at at patutunguhan ng kilos ng nakaguhit na element. Yun, yan. Ang ganda ng special line. Sino kayang gumuhit nito? Edward. Ginuhit ni Edward. Tama ba? Edward. Okay. So, yun. May kaugnayan sa freedom of expression. Pagkitil sa freedom of expression. Asan dyan yung mga special line? Yung galaw ng kalawit ni kamatayan. Kung makita nyo ay may mga thin lines na nagpapakita ng action. Those are special lines. Ito nabanggit ko na rin sa dialogue, yung tinatawag na mga speech balloons. So ito ang tawag sa pinaglalagyan ng maikling dialogo ng mga tauhan. Ang hugis ng balloon ay nakadepende sa emosyong nais palitawin ng cartoonist. Nabanggit ko na rin yan kanina. Yun. Bilog o pareha ba ang balloon kung ang tauhan ay simpleng nagsasalita lamang? Hugis ulap naman kung ito ang nais. Kumbaga kung ang tauhan ay nag-iisip at hugis kidlat kung ang tauhan ay nagagalit, natatakot, o nasasaktan. Yan ang sample. Yan. Nagsasalita lang siya. Nagsasabi lang siya na para sa mas mabilis na ekonomiya, gamitin natin ang technology. Huwag na yung ganito. Yan. Okay? Mga karaniwang simbolismo. Ito, karaniwan kasi madalas nang gamitin. Pwede pang gamitin, syempre, pero pwede rin kayo mag-innovate o gumamit ng sariling simbolismo. So, yung sa lakot, syempre, Juan de la Cruz yan. Kalawit ni kamatayan. So, may simbolo sa mga panganib at perwisyo o makatayan mismo. Kalapati symbolizes peace. Buhaya, mga korap na opisyal ng pamahalaan, mga politiko nagnanakaw sa kabanang bayan. Lapis, karunungan, edukasyon, katalinuhan, pag-aaral. Bumbilya, talino, magandang kaisipan o ideya. Halimaw, bagyo, panganib, sakuna o kalamidad. Araw, tagumpay, magandang bukas. Yan. Hagdan o tulay, pagdadaanang patungo sa tagumpay. Bomba, panganib na dulot ng digmaan. Espada, katotohanan. Timbangan at maso, katarungan at justisya. Yan, mga kaibigan. So, mga common po yan. Marami pa pwedeng idagdag dyan. Di ba? Kung magbabasa kayo ngayon ng mga modern newspapers, marami pang pwedeng idagdag dyan. Ito yung mga patnubay sa pagguhit ng editorial cartoon. Siyempre, sabi dyan, limitahan ang paggamit ng mga salita at dialogo. Huwag nang gumamit ng anumang dialogo kung malinaw namang makikita sa iginuhit kung ano ang sinasabi o nararamdaman ng tauhang nasa larawan. So, malinaw yan. Yun, walang dialogo kasi malinaw na. Yan. Ang ganda ng pagkakaguhit. This is a drawing of Leo Junard Tolosa of Tabaco City. Shout out kay Leo. Galing-galing niya. Isa sa national winner po siya sa editorial cartoon. Isa ito sa mga tampok na cartoon na ginuhit ni Leo. Ang galing-galing ng batang ito, mga kaibigan. Gamitin ang mga simbolismong kilala ng mga tao upang ito ay manawaan agad ng mga mambabasa, lalo na ng masa. So yun, yan. Yung anong nakita niyong symbolism dyan? Dalawang bandila? Kaninong bandila?
Pilipinas at China, yung kanilang paglalabanan, yung kanilang pag-aagawan ng teritoryo sa Scarborough. Nakita nyo? Walang ginamit na tao, ang ginamit ay flag. Tapos ang ginamit na paglalaban ay gunting, magpupulitan ng flag. Pero hindi siya literal. Sabi nga natin, it uses symbolism and exaggeration. And look at how they uses symbolism. Again, the cartoonist is Leo Tolosa. Very nice. Huwag manggagaya ng gawa ng iba. Again, plagiarism po yan. Mainam na matuto sa ibang cartoonist lalo na sa batikang tagaguhit ng bansa, subalit mas mainam na magkaroon ng sariling estilo sa pagguhit. Malinaw yan. Ang cartoon ay nararapat na nagbibigay ng karagdagang impormasyon o opinyon na may malaking kaugnayan sa editorial ng pahayagan. Hindi makabubuting maging pareho ang ipinahiwatig ng cartoon at editorial. Iwasan ang pag-ulit ng paksa. May mga school paper kasi na kung anong editorial, yun din ang paksa sa cartoon. Pero kung titignan niyo yung mga national dailies, mga kaibigan, magkaiba sila. Kasi ang cartoon, mga kaibigan, kumbaga it could stand alone. Kumbaga, yun. Hindi kailangan basahin ng editorial para maunawaan yun. Yung cartoon pa lang, kauna-unawa na siya, basta magaling yung cartoonist. Kasi kung anong nasa editorial, tapos ipapaguhit mo pa sa cartoonist mo, it's basically redundant. Dapat yung editorial article can stand alone, tapos yung cartoon can also stand alone. Hindi dapat nagdidependihan sila sa isa't isa. Diba? Parang gano'n. Piliin ang mga paksang huhuli sa kawilihan o interes ng mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng opinyon sa pamamaraang nakakatawag ng pansin. Very basic. Huwag maglalagay ng mga detalyeng hindi kailangan sa cartoon kagaya ng mga shading sa gilid ng border. Tandaan, ang ginagawa mo ay cartoon, hindi mo man ang ginagawa mo man ay cartoon at hindi poster making ba. Yun ha, tandaan mo po yan. Ito ay nakasisira lamang sa bisa bias na iginuit at nakakaagaw pa ng interes ng mambabasa. Mas kaunting detalye, mas mainam kaysa naman napakaraming detalye ang gulo-gulo naman. So, ang mahusay na cartoon, syempre dapat simple, malinaw ang nais na ipahiwatig. Kakaiba sa ibang uri ng pagguhit ng ang editorial cartoon. Dapat ito maging simple at madaling maunawaan ng mga mambabasa. Tingnan nyo to. It's basically simple, but the way it was drawn was so impressive. Again, Leo Junard Tolosa, si Pinoy, at yung pagdala niya ng ekonomiya, saan papunta yung araw, kayo na po ang humusga. Di ba? So, napakalinaw. Maganda at maayos ang pagkakaguhit na kadaragdag sa pagiging epektibo ng cartoon ang maayos at maganda nitong pagkakagawa. Kahit gaano pa kahusay at kaganda ng mensahe na nais ipahayag ng cartoonist, hindi ito mabibigyan ng karampatang diin kung hindi maganda ang pagkakagawa. Ang ganda nito. Again, by Leo Tolosa, global warming ang nais ipahiwatig. Attitude of mankind towards nature, global warming. Yung mundo ay ginawa niyang takore, tapos inilagay niya sa pugon. Hanep. Halimaw na, mga kaibigan. So, sana ganun din ang malinang ng mga cartoonist natin dito sa Catanduanes. Yung ganung mga complicated na mga issues, pero nagagawa ng paraan na maging witty at maging simple to understand. Beautiful. Humahamon sa mga mambabasa. Ang isang cartoon ay kinakailangang pumukaw ng atensyon at isipan ng mambabasa. Kailangang hamunin nito ang publiko na mag-isip tungkol sa isang issue. Yan. Anong sinisimbolo ng buhay? Alam niyo na, mga politikong corrupt. At yun ang ginawa sa ating republika, ginawang republikang basahan. Basically, ganon. So, ito ay kay Leo ulit. Ang galing talaga ng batang idol. Lodi na yan, Lodi. Nakalilibang at nakatutuwa, laging sinusundan ng mga mambabasa ang cartoon na nakalilibang at nagpapasaya sa kanila. Mahalagang may elemento ng kasiyahan ang bawat iginuguhit ng isang cartoonist kahit seryoso ang paksang tinatalakay. Napagagaan ng mahusay na cartoonista ang mabibigat na isyu ng lipunan sa kanyang likha. Halimbawa, simple pero mga shading lang ang ginamit pero napakalinaw mga Pilipino. Tapos nakalagay baha, ulan. Tapos nakalagay sa baha ay utang, debt, di ba? O debt. Tapos ang government na dapat magprotekta sa atin ay napakaliit na payong. Ang galing. Mga hakbang. Naku tayo mga kaibigan sa mga hakbang. Naku, 48 minutes na po tayo. Hakbang sa pagguhit ng cartoon. Kung gusto niyo maging mahusay na cartoonist, you must follow these steps. Kasi sabi nga natin, halos araw-araw may bagong pumuputok na issue, may bagong mga iinit na issue. Kung palalampasin niyo ang mga yon, sayang. Di ba? So, dapat magkaroon na kayo ng passion. May bagong issue, the drawing ako, ipapakita ko sa advisor ko, papakriticize ko, and that's fine. That's basically one way of helping yourself to be
to be a great cartoonist in the future. It's a way of helping yourself to improve every single day of your life as a cartoonist. It makes that day, it's mga a responsibility is turned into a passion. Parang ganun. Ganun ang artist, mga kaibigan. Ilista ang mga nagbabagang isyu sa lipunan. No? Ngayon, makakalista tayo ng napakarami. Pumili ng mga paksang nakakatawag ng interes ng mambabasa. Kapag may mga paksa ng napili, ano ang isyong nakapaloob dito? Ano ang panig ng pahayagan sa isyong iyong napili? Pumili ng simbolong gagamitin sa pagguhit ng cartoon. Iguhit ang cartoon. So yun, basically, 5 lang ng mga hakbang, mga kaibigan. Gusto ko isunod dyan na after iguhit ang cartoon, ipakita sa school paper advisor. So ito yung mga halimbawa ng mga premiadong cartoon. Papasadahan na lang natin by Leo Tolosa. This is third placer in the National Press Conference sa Puerto Princesa, Palawan. Nag-third po siya. National Press Con. 4th year high school siya na. Ito naman ay by Owen James Valderrama. Kung hindi ako nagkakamali, 2008 Division Secondary School Press Conference sa Albay Division. Kay Owen pa rin po ito. Ito ganun din sa kanya, Campus Press Freedom. Sa kanya din, pero cluster level po ito. Nag-first po siya. Tungkol sa kayamanan ng mga Marcoses. Okay mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang ating munting webinar o talakay tungkol sa cartoonist. If you have clarification, if you have questions, if you have reactions, violent reactions, suggestions, mangyari po lamang na i-comment down below ang inyong mga tanong at paglilinaw tungkol sa ating paksang tinalakay para sa araw na ito. So bago tayo tuloy maghiwa-hiwalay, nais kong magpasalamat sa aking mga co-teacher, lalo na sa co-researcher ko sa topic na to na si Professor Jocelyn S. Ibones. Nais ko rin pong batiin ang aking mga co-teacher, Dr. Susan Tindugan, Dr. GMS Samas, Dr. Catalina Tabian, Dr. Jimmy Lynn Tonyo, Professor Maria Sofia Sosito Liaguno, Professor Romilin Govela, si Kuya Alim, Dr. Joalim Avela, si Mark Christian Sebastian Quinto, Professor Jaime T. Amante Jr., Professor Nira Valenzuela, Binibining Gloren Samtamundong, Binibining Jessa Olido, may nakalimutan pa po ba ako? Si Ginoong Christian Paul Tabo at ang aming matalik na kaibigan na tumutulong lagi sa amin sa office, si Binibining Maria Jessa Vargas. Nais ko rin batiin ang mga school paper advisor na kilala ko dyan sa division ng Albay, si Ate Wen Morales at ang humalili sa kanya o pumalit sa kanya, estudyante ko. I'm so proud of you, Tessa Flor Merhelino. Siyempre, mga dati kong cartoonist, Nicole Baloloy, Owen James Valderrama, Sunny Valderrama, sino pa ba? Basta yun. Nais ko rin batiin ang iba pang mga school paper advisor sa Division of Albay, Wailin Sambitan of PGCHS, Frel Bello of San Jose National High School, Aphrodite Bichayda of Binsitahan High School, Bert Nanyo of Daraga National High School, sino ba? Dati ba ngayon nasa ibang school na yata si Kuya Bert, at iba pa. Dito naman ay batiin si Binibining Gisa Austero ng Pandan Schools of Arts and Trade, Ping Batalyon of Caramoran Rural Development High School, Binibining Joy Tabios of Caramoran Schools of Fisheries, sino pa ba? Basta yun, at lahat ng school paper advisor, maraming salamat. Continue teaching your student to be a great writer kasi sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Next naman. Siyempre, nais ko rin batiin ng aking editor na si Rialyn Aquino Vargas. Thank you very much for always producing a very nice video for my channel. Maraming salamat. Nais ko rin i-promote ang channel ng aking matalik na kaibigan na si Arnel Barbacena, ang Kapap Pilipinas. Meron na silang 2 episode. So, paki-subscribe na lang po ang kanyang channel na Kapap Pilipinas. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po si Prof. J, ang inyong butihing Dr. Jovert dito sa Dr. Jovert Vlog. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Ay, bago tayong iwahiwalay, huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment at mag-share. Sa muli, maraming salamat.